Matinding pagtatanong, nagsisisi ba siya? Tinalikuran ni Ria Santos, ang veteranang news anchor na ating minahal, ang lahat ng kasikatan, katatagan, at mataas na posisyon sa Pilipinas para simulan ang panibagong buhay sa Canada. Nagulat ang buong bansa nang bigla siyang umalis, pero ang tanong ng bumabagabag sa lahat, worth it ba ang pagsasakripisyo? Mula sa sentro ng primetime news sa Maynila, naging anchor siya sa isang lokal na network sa Vancouver. Ang kanyang kwento ay isang matapang na pagtalon sa kawalan, puno ng pag-aalinlangan at matinding emosyon. Alamin ang kanyang buong kwento ng pag-asa, ang kanyang bagong trabaho at ang kanyang makapagbagbag damdaming sagot sa tanong na nagsisisi ka ba? Ang matapang na pagtalon. Mula primetime news sa Maynila, naging anchor sa Vancouver ang totoong trabaho at makapagpagbag damdaming kwento ni Ria Santos sa pag-iiwan sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 2 dekada, si Ria Santos ay hindi lamang isang news anchor. Siya ang familiar face na gumigising sa ating tuwing umaga, ang matatag na boses na naghatid ng balita sa mga oras na kritikal at ang simbolo ng katatagan at profesionalismo sa Philippine broadcasting. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng GMA Network, lalo na sa unang hirit at 24 oras na nagbigay sa kanya ng isang legacy na mahirap burahin. Kaya naman nang kumalat ang balita ng kanyang pag-alis at permanenteng paglipat sa ibang bansa, bumalot ang shock at pagkalito sa publiko. Tinalakuran niya ang lahat, ang katatagan ng kanyang karera, ang status bilang celebrity newswoman at ang comfort zone na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang paglalakbay ni Ria Santos patungo sa Canada ay hindi lamang isang kwento ng migration. Ito ay isang matapang na pagtalon sa kawalan, isang life-changing decision na nagbigay din sa mas malaking value na pinaniniwalaan niya, ang pamilya at ang pagnanais na lumago. Ang kanyang naging desisyon ay nagpapatunay na ang fame at fortune ay panandalian, ngunit ang tunay na fulfillment ay matatagpuan sa paghahanap ng kapayapaan at growth, kahit pa nangangailangan ito ng masakit na pamamaalam. Naging bahagi si Ria Santos ng daily routine ng bawat Pilipino. Mula noong taong 2000, naging isa siya sa mga main host ng unang hirit, ang longest running morning show sa bansa. Ang kanyang approachable na personalidad at ang kanyang kakayahang maging empathetic sa bawat istorya ay nagbigay sa kanya ng matinding pagmamahal at respeto mula sa mga manonood. Ang kanyang pagiging anchor ay lumawak sa primetime news sa pamamagitan ng 24 oras, weekend at iba pang mga public affairs program na nagpapatunay sa kanyang credibility at husay. Kaya naman ang kanyang anunsyo ng pag-alis noong 2019 ay naging isang pambansang usapin. Ang kanyang pag-alis ay hindi dahil sa entrega o hidwaan sa network. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para sa pamilya at personal growth. Nais niyang bigyan ng mas magandang future at education ang kanyang mga anak at ang Canada ang napili niyang destination para dito. Ang kanyang huling araw sa unang hirit ay naging isang emotional na pamamaalam, isang eksena na nagpakita kung gaano siya kamahal ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang loyal viewers. Ang pag-iwan sa Pilipinas ay nangangahulugan ng pagtatalikod sa isang napakatibay at mataas na posisyon. Sa Pilipinas, si Ria Santos ay isang kilalang personalidad. Sa Canada, siya ay magsisimula muli bilang isang emigrant na kailangan patunayan ang kanyang sarili sa isang bagong sistema. Ang usap-usapan ay hindi nagtagal dahil hindi naglaon, lumabas ang balita tungkol sa kanyang bagong trabaho. Si Ria Santos ay nagpatuloy sa kanyang profesyon bilang news anchor, subalit sa ibang bansa at sa ibang broadcasting landscape. Ang kanyang naging bagong tahanan ay ang Vancouver, British Columbia, Canada, at ang kanyang bagong network. Siya ay naging anchor para sa Omni News Filipino Edition o Omni News Tagalog na broadcasting sa Fairchild Media Group. Ang paglipat na ito ay hindi sideline o hobby. Ito ay isang seryosong professional commitment. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagtatrabaho sa isang local network sa Canada kumpara sa isang major broadcast network sa Pilipinas. Mula sa isang pambansang network na umaabot sa milyon-milyong viewers sa buong bansa, ang Omni News ay nakatuon sa paghahatid ng balita sa mga Filipino-Canadian at iba pang multicultural communities sa Canada. Ang reach ay mas maliit, pero ang impact ay mas personal at mas niche, kultura at sistema. Ang broadcasting standard at news culture sa Canada ay malaki ang kaibahan sa Pilipinas.
Kinailangan ni Rhea na i-adjust ang kanyang delivery, ang kanyang pronunciation, at ang kanyang diskarte upang umayon sa North American style ng pagbabalita. Hamon ng pag-uumpisa. Kinakailangan niyang magsimula sa simula maging hands-on sa mas maraming aspect ng production at makipagsabayan sa mga local talent na may different background. Ang kanyang desisyon na magtrabaho ulit sa media ay nagbigay diin sa kanyang walang kapares na dedikasyon sa kanyang profesyon. Ang passion niya sa pagbabalita ay hindi nagtapos sa pag-alis niya sa Pilipinas. Sa halip ito ay nag-reignite sa kanyang bagong tahanan na nagpapakita ng kanyang tenacity bilang isang newswoman. Ang pinakamatinding tanong na bumabagabag sa publiko ay nagsisisi ba si Rhea Santos sa kanyang desisyon na iwan ang kasikatan at katatagan niya sa Pilipinas. Ang kanyang karanasan sa Canada ay hindi naging madali. Naranasan niya ang culture shock, ang pagbabago sa klima at ang struggle ng pag-adjust sa isang lugar kung saan ang writer ay matindi at ang pamilya ay kailangan niyang tulungan sa pag-settle. May mga araw na tila mas madaling manatili lamang sa isang comfort zone ng Maynila. Subalit ayon sa kanyang mga social media post at interview sa Pilipinas, ang sagot niya ay isang matunog na hindi. Ang kanyang fulfillment ay nagmumula sa mga sumusunod. Ang pinakamalaking payoff ay ang kanyang pamilya. Naging mas balanse ang kanyang buhay, mas nabibigyan niya ng oras ang kanyang mga anak, at mas nakikita niya ang kanilang paglaki sa isang environment na mas ligtas at may mas magandang opportunity. Ang career niya ay nakasuporta sa pamilya, hindi na ang pamilya ang nakasuporta sa career niya. Ang growth na hindi matutumbasan. Ang pagtatrabaho sa Canada ay nagbigay sa kanya ng exposure sa global standard ng media na nagpalawak sa kanyang skills at kaalaman. Hindi siya natigil, nagpatuloy siya sa pag-aaral at paglago sa kanyang profesyon na isang pangarap ng bawat journalist. Ang pressure sa Philippine showbiz at media ay matindi. Sa Canada, nahanap niya ang isang uri ng kapayapaan at kalayaan kung saan mas pribado ang kanyang buhay at mas nakatuon siya sa kung ano ang truly matters. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang fame at isang byproduct lamang at hindi ito dapat maging primary goal ng buhay. Para kay Rhea Santos, mas pinili niya ang kaligayahan at kinabukasan ng kanyang pamilya kaysa spotlight ng Maynila. Ang paglipat ni Rhea Santos ay nagbigay ng inspirasyon sa libo-libong Pilipinong nangangarap na mag-migrate sa mas magandang buhay. Ipinakita niya na hindi huli ang lahat para magsimulang muli, gaano man kalaki ang legacy na iniwan mo. Ang kanyang karanasan ay nagpapatunay sa mga sumusunod. Ang galing at husay ni Rhea Santos ay kinilala sa buong mundo na nagbigay sa kanya ng opportunity na makahanap ng trabaho sa kanyang larangan kahit sa ibang bansa. Ang professionalismo ay may sariling passport. Ang kanyang matapang na desisyon ay ginawa para sa kanyang pamilya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at drive para harapin ang lahat ng pagsubok, mula sa homesickness hanggang sa culture shock. Sa huli, si Rhea Santos ay hindi lang anchor ng balita, siya ay anchor ng kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ngayon ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ratings o viewership, kundi sa kalidad ng buhay at sa happiness ng mga taong pinakamamahal mo. Ang matapang na pagtalon ni Rhea Santos ay nagbunga ng tahimik na tagumpay. Tinalikuran niya ang ingay ng showbiz at natagpuan niya ang fulfillment sa isang bansang malayo na nagpapatunay na ang buhay ay puno ng pangalawang pagkakataon. Basta't mayroon kang courage na ituloy ang iyong pangarap kasama ang mga taong pinakamamahal mo, ang kanyang kwento ay isang timeless na paalala. Walang pagsisisi sa pagpili ng kapayapaan at paglago, lalo na kung ang pamilya ang iyong inspiration.